Sisipagin na nga daw si Jillian dahil nga ito na, nakikita niyo na si Ate Jillian, sinisipag na nga, nagpupunas na agad kahit hindi pa natatapos. O, di ba, exciting. Okay lang ba guys yung napili ko na tiles? Yung isa sana na may medyo light or cream na brown ang pipiliin namin, kaso kulang talaga. So, ito na lang yung nabili natin. Pero okay naman, gusto ko kasi yung parang maliwanag sa loob ng bahay, kaya yan ang napili ko, medyo maputi na may konting design lang. Gusto nga nila na bumili nung panglagay sa gitna, yung parang lalagyan ng design na square, pero sabi ko wag na, gusto ko plain lang. Gusto ko yung saktong ganyan lang. So, isinunod nila to, yan yung mga kwarto, 'di ba? Isinunod nila doon yung tiles, hindi dun sa pintuan. Kasi nauna nang na tiles yung kwarto, 'di ba, na isa. Tapos yun, sabi ng karpentero, doon na lang daw nila susundan. Kasi kung susunod sa pintuan, pangit daw tingnan pag pumasok na hindi nakasunod doon sa tiles sa kwarto. So, ayan. Simula na sila. Bale, ang nabili nga natin na tiles is 93 pieces na 169 ang isang piraso. Medyo nakamura nga tayo dahil naka-sale. Nung pumunta sila Papa Alden, nasaktuhan nga. At ang budget nga dapat natin noon is, ang nagtanong-tanong kami dati, nasa 230 ang isang piraso. Pero nung namili sila nung araw na yun, nasa 169 lang dahil nag-sale sila. So, bakit kaya naka-sale? Baka mamaya matagal na to. Hindi naman ba yan, nag-e-expire? Wala ba expiration ng tiles? So, naglalagay nga sila ng adhesive. Sabi nung ibang nag-comment doon, pwede naman daw na walang adhesive, yung parang halo lang ng semento. Pero ang ginawa namin yan para mas matibay. Tapos may dry pack din sila kasi medyo makapal yung space nung tiles dun sa kwarto. Tapos yung dito sa sala, so may halo din, kaya bumili rin kami ng semento at saka ng buhangin. Siguro hindi aabutin ng 1 linggo to dahil mabilis naman gumawa yung ating karpentero, tapos libre na rin tayo sa labor dahil si Papa Alden ang tumutulong. Sabi ko nga sa kanya, mag-vlog-vlog ka ha, para tayo may pangbili ng tiles dun sa ating kwarto. Sabi ko, isingit-singit mo yung pag-vlog habang gumagawa kayo kahit paunti-unti. Kaya ayan, naipapakita natin sa inyo kahit paano yung progress ng ating bahay. Yun nga, ang aming 2 kwarto pa na walang tiles, isa susunod na ulit. Bali, tig 25 peraso. Hindi pala, mas malaki yung kwarto namin. So, baka mga 30 pieces na tiles yung kwarto namin. Tapos, yung kwarto naman ni Kiel is nasa 25 piraso na tiles. Tapos, syempre, bibili ka pa doon adhesive ulit, ng semento ulit, tsaka ng buhangin. Tapos, medyo namahalan kami guys doon sa buhangin. Nasa, kasi yun, albay, ang tawag ay albay sand. Nasa, siya, 900 ang isang ang kubiko. Ang order nila is 3.5 kubiko. So, malaki yung napabayad namin dun sa buhangin talaga. Yun yung napamahal. Tapos syempre yung tiles kasi inabot ng 16,000. So far, yung tiles namin dun sa kwarto is okay naman guys. Wala naman problema. Hindi naman naglutangan or what, or nag-crack. Pero yung sa lababo namin, medyo doon kami nagka-problema kasi yung isa nabasag na. Tapos yung iba nagtanggala na guys. So, wala pa yung, 5 years. Baka 2 years pa lang siguro yung ating lababo. So, meron ng isang natanggal dito sa may side ng lababo. Tapos yung sa taas niya. Tapos yung pinakahugasan doon sa katabi, nag-crack. Sabi ko nga, baka nabagsakan nila. Hindi naman daw. Sabi ko, baka yung tiles na nabili natin is hindi pwede hindi siya waterproof ba? Yung pag nababasa or mainit is mababasag siya. So, baka palitan namin yung sa lababo namin ng tiles dahil, ayun, sira-sira na agad, wala pang 5 years. Naku, ang bilis pala masira. Sabi ko nga sa kanila, ito namang sa tiles namin, dahil puti, marami nagko-comment, baka naman daw, madumihin daw tingnan. Tapos, ayun, sabi ko naman, ito kasing grout namin, guys, maliliit lang siya. So, hindi naman talaga papasukin ng dumi. Maganda lang dapat yung pagkakagawa para hindi talaga maduming tingnan. And, sabi ko nga, gray na lang sana yung grout para hindi na masyadong makikita yung dumi. Pero ayos na rin yung puti. Para malinis ba? Gusto ko kasi malinis tingnan. Hindi maduming tingnan. Paano ba? Yung iba daw kasi puti daw yung tiles nila pero ang dumi-dumi daw tingnan. Siguro depende naman yan kung malinis ka sa bahay and may maliliit kang bata. Ayun. And pwede mo naman linisan palagi, 'di ba? Para maaliwalas kasi sa mata kapag ganyan ang kulay ng tiles, 'di ba? After nga natin ng pagpapatiles, meron naman ng pangpasahod sa ating tauhan, 600 nga per day. And baka papatigil ko muna guys, but after natin magpatiles nitong sala, kainan, tsaka kusina.
So, mag-iipon na ulit tayo dahil malapit na akong matapos, guys. 5 months na lang and hindi ko alam kung uuwi ako or December na ako uuwi para Pasko. Kasi ang tapos ko dito, October. Tapos, gusto ko umuwi ng Pasko din. Siyempre, baka hindi na nila ako payagan kung uuwi ako ng October. Tapos uuwi din ako ng December, diba? So, dapat isahan lang na uwi. So, ayan, nag-iisip ako kung December na lang ba talaga o October. Para sana ma-celebrate natin kahit pa paano yung Pasko doon. Tsaka maraming holiday na pwede rin makadagdag. Dito kasi sa Hong Kong kapag mag-renew ka sa amo mo, ang binibigay lang nila na bakasyon mo or pag uwi mo ng Pilipinas is 2 linggo lang. Yun na talaga. Depende sa amo. Yung iba nagbibigay naman kapag matagal ka na sa kanila. Pwede kang bigyan ng 3 weeks or 1 buwan. Depende kasi kailangan kanila Walang mag-aalaga sa mga bata. Lalo na kapag nagtatrabaho pareho yung mga amo mo. Kaya mahirap kapag dito ka sa Hong Kong kasi yun talaga yung struggle. Yung pag magre-renew ka, pag uuwi ka, konti lang talagang araw yung pag-stay mo sa Pilipinas, which is nakakabitin naman, 'di ba? And ayun, pero mas mahirap din siguro kapag mas matagal ka sa Pilipinas. Wala ka ng pera. Tapos pag iiwanan mo na ulit yung mga anak mo, mas lalong nakakalungkot, nakakaiyak. So ayan, depende sa tao siguro kung alin. Kung alin na lang bahala na, pero uuwi tayo this year. Sure 'yan kasi malapit na ako matapos ng kontrata. So ayun, pagkatapos nitong tiles, mag-iipon-ipon na ulit tayo dahil malapit na umuwi. Siguro pag uwi ko na lang ulit yung iba, yung kwarto, yung bintana, ganyan. So, kailangan may pera tayong maiuwi. And yeah, nandito na sila sa kainan. Malapit na. Bali, 3rd day, 2nd day ba to? 2nd day yata. So, mabilis gumawa yung ating nagtatrabaho. Tingnan nyo naman. Yan na lang mga gilid-gilid ang gagawa nila ngayon. Yung nasa gilid na mga putol-putol. Tapos yung kusina na lang. 12 piraso lang naman ang kailangan sa kusina. So, mabilis lang din yun. Yung mga nagtatagal lang sila, syempre, dun sa mga gilid kasi ikakat-kat yun. Syempre, mga sukat-sukat. Tapos, may mga, pa yan, yung kantuhan. Yun ang mahirap. Hay, naku, tuwan-tuwa na talaga yung mga bata. Ang lawak na ng kanilang paggugulungan. Mas malinis na, di ba? Kahit magpaupo-upo dyan si Ella, okay lang. Pero, pag uwi ko, guys, ang gusto kong mabili is TV. Kasi naa-addict si Ella kaka-cellphone, kakapanood. Sabi ko mas maganda kapag TV kasi mas malaki tapos pwedeng kahit nakahiga siya or malayo siya makikita niya. Hindi yung nakatutok talaga sa cellphone. Naa-addict talaga siya. Kasi syempre may ginagawa yung papa niya. Hindi naman malalaro. So talagang ang tendency doon siya sa cellphone manonood. Kaya yun yung project ko ngayon na sana mabili natin kapag uwi ko yung TV. Kahit maliit lang basta may mapanoodan siya. Kasi mahirap kapag cellphone ako. Bala ko ring papasukin na siya this coming September, kahit yung saling pusa lang, yung 3 oras lang ba sa school, para kahit papaano pag may ginagawa yung papa niya, nandun siya sa school, di ba? Matututin ng maaga, kahit lang laro-laro lang ba, nursery ba ang tawag dun? Or kindergarten, ganyan. Hindi kasi ako nagganon parang grade 1 agad ako noon. Parang isinali nila ako sa kinder, tapos nag-grade 1 agad ako, parang ganon. Hindi ko nga natapos yata yung kinder noon pero ngayon ang dami na, may nursery, may ano pa ba yung tawag doon? Kung ano-ano, may kindergarten, may, dito nga sa Hong Kong, 2 years old pa lang, ang dami nang ganap sa mga school, marami nang pinapasukan, may mga activity. Sa bagay, mapipera naman sila, hindi tulad natin. Hindi papadaan dyan. Saan ang daan nyo? Ito. Sa Mambulo. Bumibili kayo sa Mambulo. Ako. Ilan binibili nyo? Nakuwi. Papainom pa. Nag-inom si Papa. Oo. Talaga naman lasing. Oo. Mama. Nini. Pasok. Nini. Si Nini. Oo. Pasok dito. Nini. Nagpasok dyan sa bahay. Oo. Saan nag-inom? Alam mo na lalabas. Madaming kainuman.
Sino? Sino yung kainuman? Anong pangalan? Itong inom painom. Sino pang kainom niya? Ni Papa. Nandun si Inchik. Mayo. Mayo. Sino lang kainuman? Papa, tapos Nini. Si Nini. Kainuman si Nini. Hindi. Si Tutong. Oo. Ano ba yung pera? Oo. Ang dami mo naman pera. Sino nagbigay? Ate. Binigyan ka ni ate ng pera? Saan mo ibabayad yung pera? Bakit kita bigyan? Anong bibilhin mo sa pera? Anong bibilhin mo sa pera, Ella? Wait. Ella, anong bibilhin mo sa pera? Ella! Ang dami ah. Nasaan na yung bag mo? Patingin nga ng bag mo. Nalaglag. Oo, ang ganda ng bag ah. Anong laman ng bag mo? Wait. Look at this. What's that? Wow! Kanino ba galing yung bag mo? Ano pa ba? Nahanap mo yan? Oo. Saan? Ano ba? Nahanap mo sa labas? Oo. Galing naman. Na. Pag nag-swimming kayo, dalhin mo yan. Ano po? Pag nag-swimming, Oh. pwede mong dalhin pag nag-swimming. Diba? Open mo? Open? Mayroong taxi. Wow! So, Mayroong mayroong dala. ang dami mong dala. Look at this. Magbilang ka muna. Wow! Ang ganda naman yan, may bag. Dance ka muna, dance. Dance. Saan ka napunta? Ba? Baka mahulog ka. Baka mahulog ka, Ella. Ano yan? Nahanap mo sa lamesa? Ano mo palagay sa buhok? Sit down lang ikaw. Sit down. Sit down. Ang dami nga, hindi mo naman ginagamit. Magbilang ka nga muna. Apat lahat? Apat? Lima? Ang dami naman. Magkanta ka nga ng ABC. Marunong ka na ba ng ABC? Ella, marunong ka na ba ng ABC, bebe? Ha? Mama? No? No? Mama? No. Ella, udo. Ella. Sino bang ganda? Ella. Sino bang ganda, bebe? Sino ganda? Wow! Di ba? Maganda pag may ipit. Sabi sa'yo eh. Ayaw mo magpaipit eh. Maganda pag may ipit eh. Wow! Galing naman ng buhok. Ang ganda ng buhok. Wow! Ang ganda naman ng buhok ni Ella. Lagi ka na magpaipit ha.
O, saan ka na pupunta niyan? May bag ka, may ipit ka na sa buhok. Saan ka pupunta? Mag-school ka na. Bye-bye!